Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 248 na FPJ sa Batang Quiapo. Meron nga pakiusap si Tanggol kay Ben, no, na kung maaari, kapag nakalabas na nga siya ng selda, hanapin niya mismo yung pangalan at pagkakakilala ng asawa ni Mokang. No, yun lamang ang pakiusap niya. Pagkatapos magkita sila, sabihin sa kanya. Sabi naman ni Ben, Tanggol, o pwede ka naman maghanap pa ng ibang babae. Mag-move on ka na. Sa akin lang, magbago ka na. Huwag ka nang bumalik pa sa kasamaan. Mapapahamak ka lang. Sabi ni Tanggol, hindi mo na mababago ang desisyon ko, Ben. Kailangan talaga makilala at makita ko yung asawa ni Mokang. Dahil hindi mo na talaga mababago pa ang takbo na isipan ko. Ipagiganti ko ang kamatayan niya. Hindi lang yung ganong kadali ang kalimutan siya. Hindi ko makakalimutan si Mokang, sabi ni Ben. Sige, ganto na lang. Kung yan talaga ang gusto mo, pagbibigyan kita. May kipagtulungan ako kina Supremo para mahanap ang asawa niya ni Mokang. Tutulungan kita, may kapagkita ako sa'yo. Paano? Mga tropa, alis na ako ha. Sabi ng mga kasama niya, buti ka pa Ben, nakalabas ka na, sabi ni Mayor. Ben, sa akin lang, magbago ka na ha. Huwag ka nang babalik dito. Alam mo naman ang dinanas mo dito at alam mo naman ang buhay dito sa loob ng selda. Sabi ng mga kaibigan ni Bong, mukhang yung isa sa mga tropa ni Tanggol nakalaya na. Sayang naman, hindi siya mapapabilang sa mga papatayin natin. Sabi ni Bong, no, kalain mo no, swerte niya no. Pero huwag kayong mag-alala, tuloy pa rin yung plano. Papatayin natin si Tanggol sa pati yung mga grupo niya, sabi niya. Ngayon sabi naman ni Ben, alis na ako, sabi ng mga kasama ni Bong. Kita mo nagmamadali po. Ngayon ito namang si Makasantos, inihatid na nga si Ben dito sa may gate at nagkasalubong nga sila ni Warden. O Warden, o Ben, alam mo na ha, yun na pag-usapan ninyo ni Chief Espinas. Sa inyo na lang yun, huwag na makakarating pa sa labas. Dahil kapag nakarating to, yung anumang ginagawa namin dito sa loob, alam mo na mangyayari sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo Warden, naiintindihan ko po. Hanggang sa nakalabas na nga itong si Ben, o diba sana all nakalaya na. Samantalang sina Nita saka si Marsing, nag-aalmusal sila. Ngunit nakatanggap agad ng tawag itong si Nita mula kay attorney na mamaya na raw yung hearing ni Edwin, hindi sinabi ko noong oras. Nasabihin na lamang doon ng sekretary niya yung ibang informations, pero kapag nakipagkita sila, dapat nakahanda na raw yung pera. Sige ho, attorney, ihanda na po namin. Tart, may hearing pala si Edwin mamaya. Ganun ba? Pinapasabi ni attorney na ihanda na raw natin yung pera. Okay, sige, lumakad na tayo, Tart. Maganda na tayo. Samantala, ito na nga sina Teniente, Jacobe, saka si Samonte. O mga bata, gising na kayo, diba? Babagal ninyo. Kikilos pa kayo, magbibis pa kayo. Iatid na namin kayo sa, korte. Kaya bilisan nyo dyan, magsibangon na kayo. Sabi na, huwag nyo kong gagalitin. Ngayon, ito namang si Marsing saka si Nita. Kinolekta na nga yung pera nila, 300,000. Kailangan doon nila ito yung i-deposito sa bangko. No? At kailangan nilang pagkaingatan. At naniniwala sila na talagang makakalabas na nga ito si Edwin at meron patutunguhan yung perang natitira nila. Sabi naman ni Marsing, pagsubok lang to, Tart, makakaawon din tayo. Alam kong may dahilan ng mga pangyayaring ito. Ngunit nagising na maaga si Rhoda at nangaasar. Good morning mga children. Ayan, abang aga ninyong magising ah. Oh, Rhoda, ba't ang aga mo? Syempre, pupunta agad ako ng palengke. Meron tayong kasabihan, diba, na kapag maaga ang ibon, nakukuha niya ang grasya. No, ba't kayo maaga? Sa kayo pupunta? Sabi ni Nita. Nako, ngayon na ang hearing ni Edwin, Rhoda. Talaga ba? Oo. At meron kami pambayad sa attorney. 300,000 ibabayad namin. Naku, napaka-big time nyo pala ha. Napaka-big time pala yung attorney na yan. At sisiguraduhin namin makakalaya si Edwin. Mahusay yung abogado namin. Talaga lang ha. Naku, pinagdarasal ko talaga na sana makalaya na yun si Edwin, yung anak nyo, para naman makatulong na rin sa inyo. Para mabuwas-buwasan na yung mga problema ninyo, para matapos na to. Huwag kayong mag-alala, ipagdarasal ko yan si Edwin. Nandito na nga pala yung mga tuhod girls. O sige na, alam nyo na ang gagawin. Ibaba na yung mga gamit ko. Maaga tayong magtitinda, maaga tayong bubukas na tindahan.
O paano? Marsing, Nita, dyan na kayo, mauna na ako ha. Maiwan ko na kayo. Good luck sa lakad nyo. Tapos bumulong si Roda, no? Sana hindi makalaki si Edwin. Ang laki ng perwisyon dinulot niyan dito. Magiging housemate pa siya dito sa loob ng bahay. Hindi to Pinoy Big Brother, no? Nakakatawa talaga komedyante. Bira na nga lang lumabas ngayon si Roda pero nambubuisit pa Tapos doble kara, no? Pagharap kina Nita sa akin, Marsing. Sana talaga makalaya na si Edwin. Plastic talaga Ganyan, ito naman yung mga grupo ni na Edwin sa Kidlat. Sabi, hindi talaga ako komportable. Hindi talaga ako makapalagay dito Sabi ni Kidlat, ano ka ba? Hintayin yung signal ko. Tutuloy natin yung plano, tatakas tayo. Sabi niya, no? Maghintay lang kayo. Dumating na tong sina Kobe sa Monte. Ba't ang sasama ng titig nyo? Tiniente, sabihin mo lang ako at pagbabarilin na natin to. Sabi ni Tiniente, no? Ikaw ko lang masusunod Talagang pagpapatayin ko na itong mga ito Sabi ni Samonte, no? Ito, dadag pa to sa pala mo no? Kinakapapa yung pisngi. Pamparami lang kayo dito, pampasikip lang kayo sa Zelda Pwede namin kayong pagpapatayin at palalabasin namin ng laban kayo. Kaya kayo, umayos kayo. Sabi ni Jacobe, no? Sige na, pusasan na yung mga yan. Huwag kayong magkakamaling gumawa ng katarantaduan dahil kung hindi kayo magdadalawang isip na pagpapatayin kayong lahat. Sige na, sakin na maigi yan. Bantayin nyo maigi Kapag nanlaban o gumawa ng kalokohan, barilin nyo agad, patayin nyo agad, sabi ni Jacobe. Kasi nga, wala na nga daw silang pagbabago kahit dumaan pa sila sa korte. Talagang sa selda pa rin talaga yung kahantungan nila. Samantala, dumating na nga itong 2 tauhan ni Severino. Nireport na kay Severino, Sir, anong balita? Nandito na kami sa labas ng bahay ng mga magulang ni Ma'am Monique. Alam nyo na ang dapat nyong gawin Magmanman kayo, magtila poste kayo. Pinunta niya agad si Ramon. Sir, bossing, pinapasabi ko lang sa inyo na yung mga tauhan ko nandoon na po sa labas ng bahay ni Ma'am Monique. Nagmamanman na sila. Pakisabi sa mga tauhan mo, Severino, na mag-report agad sa atin, sa'yo. At syempre, kapag meron silang ginawa, alam na dapat gawin. Susundan nila ito. Magmamanman sila at aalamin nila. Opo, bossing. Makakaasa kayo. Siya nga pala, Severino, ano po yun? Samahan mo ako. Ilakad tayo. Ngayon, eto na. Si Nita, sabi niya, Tart, mukhang kinakabahan ako Tart, tuloy na natin to. Nandito na tayo Basta, ako ang bahala. Pagdasal natin na makakalaya si Edwin. Tiwala lang tayo. Saka, panghawakan mo yung pera. Baka mawala yan. Oo naman, Tart. Hawakan ko to na maigi. At nakalabas na nga sila ng bahay. Ngayon, habang naglalakad si Mang Marsing, nabangga niya yung balikat ng lalaki. Hindi man lang nagsalita, tamang may hinalang ginagawa, diba? Ngayon, eto na, si David. Sabi ni Don Julio, Tanggol, apo ready ka na ba? Opo, Lo. Si Tita Olga mo, may pupuntahan daw po Kaya po wala po muna. Kumentra si Napakito sa si Diego. Kaya po pinaubaya po muna namin yan. Si Tanggol kay Ma'am Olga, sabi nga niya. O sige, tara na, lumakan na tayo. Sagit lang pa. Nandito ako para sumama sa transaksyon nyo. Oh, Ramon, ikaw pala. Sigurado ka ba kaya mo na? Opo, Papa. Naisip ko na tama ang sinabi nyo na kaya kong magpakaama kay Tanggol. At yun ang kailangan. Very good. Tara na, umalis tayo. Sabi pa ni Don Julio, mabuti naman Ramon. At nagbago na ang isip mo, nakinig ka sa akin. Hindi mo na dapat papagtuunan o paglaanan ng panahon yung babaeng yan. Para sabihin ko sa Papa, may mga tauhan ako ni Severino na nag-aabang sa labas ng bahay ng mga magulang ni Monique. Narinig ni David, nag-text siya kay Olga, may mga tao daw na pupunta sa bahay ni Monique. Ngayon, sabi naman ni Don Julio, Tanggol, tara na, sino pa ba yung ka-text mo? Ayan, may mga tao na si Ramon sa bahay ni Mukhang, anong kailangan kong gawin? Sabi naman ni Olga, kumalma ka. Ayan, wala kang dapat ikatakot, wala silang malalaman. Sabi naman ni David, gaano ka nakakasiguro? Ayan, tapos sabi naman ni Olga dito,
Basta, huwag mong isipin yan. Mag-focus ka sa trabaho mo. Ngayon, lumabas na naman si Don Julio at naiinis na nga kay Tanggol o kay David. Kasi nga ayaw pang pumasok ng sasakyan. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito mga kapamilya. Abangan natin sa araw ng Lunes may mga bagong karakter na lalabas dito sa FPJ's Batang Quiapo. At syempre ang kaguluhan sa Zelda. Ang pangalawang kaguluhan ang paglalaban ni Tanggol at ni Bong. At ang harapang Olga at Chief Espinas. Dito na natin malalaman yan sa susunod na linggo. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episode ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapamilya and God bless us all.